Nang pinakasalan niya si Cesar, ay hindi inakala ni Jenna na hindi lang pala biyenan ang kasama sa pakete ng asawa. Parang may libre din pulis na sinisita ang bawat kilos niya. Huwes na humuhusga at fraile na tuloy-tuloy lang ang sermon tungkol sa kanyang itsura at pagkatao pa. At dahil nakatira si Jenna sa bahay ng biyenan, ay walang magawa itong si Jenna kundi ang tiisin ang Malabella Flores na pang-aalipusta. Mahiyak sa balat mo! At sa araw-araw na nasa trabaho, si Cesar ang kanyang asawa, ay impyerno ang buhay talaga tuwing ang naiiwan ay sila lamang na dalawa. Mga kapatid, sa ating kwento ngayong Huwebes, ika-17 ng Hulyo, malalaman natin kung hanggang saan aabutin ang wagas na pagtitimpi ng isang misis sa kanyang mortal na pakikipagtunggali sa biyenan na masama ang ugali. At sa totoo lang, si Jenna ay medyo lugi dahil hindi patas ang laban kung ang mismong mister niya ay nanay ang kinakampihan. Simulan na po natin ang kwentong sinulat ni Ginoong Vincent Manrique. Ito na po ang dulang pinamagatang Kampon ni Satan, ang aking biyenan. Mami, magbabantay po ba kayo sa school ngayon? Kasi yung ibang classmates ko, hindi umaalis ang mami nila sa school. Oo, Casey. Gusto rin kitang bantayan. Kaso, marami pa akong trabaho dito sa bahay. Siguro sa susunod na lang, isa pa, big girl ka na, diba? Dapat nasasanay ka ng mag-isa sa school. Tama ang mami mo, Casey. Kailangang ihatid ka lang niya sa eskwela dahil tambak ang labahin niya rito. Kung bakit naman kasi nagkasakit ang mami mo kahapon? Diyos ko, alangan naman ako maglaba. Matanda na ako at masakit ang likod ko. At saka nakakahiya naman sa akin, di ba? Lola naman. Basta Jenna, tapusin mo lahat ngayon yan habang umaaraw. Umuwi ka agad paghahatid mo kay Casey at huwag ka na makipagchismisan sa eskwelahan. Magluluto ka pa at magpapakain ng baboy. Opo, Nay. Ako naman po talaga ang gagawa nun mamaya. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti na yung maliwanag. Matanda na ako. Hindi na ako dapat inaasa na tumulong sa mga gawaing bahay. Aba, para ano pa at nakikita na kayo dito sa bahay ko, no? Mami, galit na naman po sa inyo si Lola. Naku, hindi. Ganyan lang talaga magsalita ang lola mo. Malakas lang ang boses niya. Halika na, lumabas na tayo at mag-abang ng tricycle. Baka malate ka pa. Sige po, Mami. Magpapaalam lang ba ako kay Daddy at kay Lola, Jenna, pagkahatid mo sa anak natin, umuwi ka agad ha. Baka kasi dumating yung kaibigan ko si Anton at ang pinsan niya si Ligaya. Alam mo na, baka magaya ng inuman. Wala mag-aasikaso sa amin kaya umuwi ka kaagad. Oo, sige. Aalis na kami. Kain lang kayo, parang Anton. Ligaya, masaya ako na nakabisita kayo dito sa amin. Buti natatandaan niyo pa ang lugar namin. Siyempre naman, natatandaan namin ito. Ang dalas nating tambay dito sa bahay niyo nung high school tayo. Mabuti nga, hindi pala kayo bumukod ni Jenna ng bahay. Kasi wala din naman kasama si nanay dito. Mag-isa lang siya kaya hindi na namin siya iniiwan. Teka, papakuha pa ako ng ulam at kanin ha. Jenna! Jenna! Magdala ka pa nga dito ng ulam at kanin! Yung pinalamig mo na alak at yung pulutan, dali mo na rin dito! Oo, sige, sandali lang! Cesar? Parang nagpabaya na si Jenna sa sarili niya, no? Ang ganda niya dati. Ngayon hindi ko na siya halos makilala kasi tumaba na nga siya. Umitim pa. Hindi na rin nag-aayos ng sarili.
Isa lang ang anak nyo, pero parang 10 na kung babasehan ang itsura ng asawa mo. Hindi na siya nag-aayos dahil nandito lang naman siya sa bahay. Kahit na. Paano ka naman gaganaan sa gabi niyan kung hindi mo kang fresh ang asawa mo? Aba, Cesar, kung ako lang ang nagkatuluyan mo palagi ka sanang ganado. Ligaya, ano ka ba? Ayan na si Jenna. Huwag kang maingay at baka marinig ka pa niya. Sus, parang nagsasabi lang ako ng totoo Cesar, anak. Bakit umuwi na mga bisita mo? Ang bilis naman. Sa Davao na kasi sila nagtatrabaho na At ngayon nga luluwas pa sila na Maynila. Naalala lang talaga nila akong dalawin. Ang ganda ng Ligaya, no? Siya yung may gusto sa'yo nung high school kayo. Napakaputi niya at parang hindi tumatanda. Magalang din siya. Nagmano pa nga sa akin hindi katulad ng ibang kakilala ko. Hindi na nga presentableng tingnan. Nagdadabog pa pag gumagawa ng gawaing bahay. Ay, huwag niyo nang pasaringan ng asawa ko. Maghapon na nga siya nagtatrabaho dito sa bahay. Ang mabuti pa, Nay. Magpahinga ka na para lagi kang blooming. Ay, nako. Anak nga kita. O sige, pupunta ako sa kwarto ko. Mamaya na ako kakain at busog pa ako sa piyestahan na pinuntahan namin. Ay, umarya na naman ang nanay mo. Lagi na lang ako ang nakikita. Hindi daw ako presentable at hindi nag-aayos. Paano nga ako mag-aayos? Wala man lang akong perang nahahawakan para makapag-ayos naman ako ng sarili ko. Tapos wala akong pahinga maghapon sa dami ng trabaho. Jenna, yan na naman ba tayo? Napag-usapan na natin yan. Alam mo, magtatampo si nanay. Nung binata pa ako, nakasanayan niyang siya ang umahawak ng pera ko at siya nagbabudget. Kung babaguhin ko yun dahil nag-asawa ko, sasama ang loob niya. May magagawa ba ako? Intindihin mo na lang siya. Hayaan mo. Pag sumahod ako ng mas malaki, bibigyan din kita ng pera na para sa'yo. At saka nga pala, kahit hindi ka nag-aayos para sa akin, ikaw lang maganda. Ikaw lang, okay? Mapahalik na. Mampaswerte lang. Paring Anton, napatawag ka. Mukhang may good news tayo dyan Oo, pare. Nasabi ko na sa boss namin na ipapasok kita sa trabaho at pumayag naman siya. Mas malaki magiging sweldo mo rito sa kumpanya namin kaysa sa pagko-construction worker mo dyan. Ayos pala pare. Sige, sasabihin ko kay nanay. Sigurado matutuwa yun. Aba pare, bakit naman kay nanay Tessie ka pa magpapaalam? Hindi ba dapat kay Jenna? May asawa ka na pare. Puro nanay mo pa rin ang priority mo. Hindi naman sa ganun, paring Anton. Sasabihan ko lang si nanay kasi sa kanya ko iiwan ang mag-ina ko. Mas magiging komportable ako magtrabaho sa ibang lugar kung naibilin ko sila kay nanay. Hello, Cesar? Sabihin mo rin kay Jenna na magkasama tayo sa bahay Bawal ka mo magselos, kahit pa nga ba ako si Ligaya. At sisiguraduhin kong hindi ka malulumbay kapag nandito ka na sa Davao. Naku pare, pasensya ka na kay Ligaya. Nangagaw ng cellphone huwag kang maniwala sa sinabi niya Nagbibiro lang siya. O paano? Pag sigurado ka na, tawagan mo na lang ako O siya, sige pare. Maraming salamat. Magandang oportunidad tong sinabi ni paring Anton. Bagong lugar, bagong karanasan. Makakasama ko pa pala si Ligaya. Ibig sabihin, may pagkakataon na ako ilabas ang gigil ko sa kanya. Jenna, bakit mo naman nabasag yung baso? Sabi na mag-iingat ka sa pagliligpit ng mga plato. Hindi naman natin pinupulot ang pinambibili niyan. Pasensya na. Lilinisin ko na lang. Dumulas kasi sa kamay ko
Nagulat kasi ako sa sinabi mong sa Davao ka na magtatrabaho. Iiwan mo pala kami ng anak mo dito. Tapos, tuwing 2 buwan pa ang uwi mo. Oo. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Hindi maipinta. Hindi ba sabi ko naman sa'yo na mas malaki yung sweldo ko doon? Ayoko lang maiwan kami ni Casey dito. Hindi ba pwedeng sumama na lang kami ng anak mo sa Davao? O di kaya humanap na lang kami ng ibang matutuluyan ni Casey? Alam mo namang wala na akong pamilya. Jenna, ano ka ba? Ano ba yung sinasabi mo? Gusto mo bang iwan si nanay? Sino makakasama niya? Cesar, bakit pa puro nanay mo na lang ang iniisip mo? Gusto mo akong tumira dito nang wala ka? Ngayon pa nga lang nakasama kita, inaaway na niya ako. Yun pa kayang wala ka dito. Ay, konting tiis naman, Jenna. Pakisamahan mo naman ng mabuti si nanay. Hindi mo lang naman siya basta biyanan. Nanay mo na rin siya. Huwag ka naman madamot at makasarili. Ako pa talaga ang madamot at makasarili, Cesar. Ginagawa ko naman ang lahat para sa'yo, para sa nanay mo. Pero hindi talaga niya ako magustuhan, kaya huwag mo naman kaming iwan ni Casey dito. Ay nako, Jenna. Ano bang dinadrama mo dyan, ha? Bakit hindi ka nalang maging masaya para sa asawa mo? Ikaw talagang babae ka? Kulot ang pananaw mo sa buhay. Ako pinapayagan ko magtrabaho sa Davao ang anak ko. Pinapayagan ko siya kaya wala ka na magagawa pa. Wala na! Jenna! Jenna, hindi ka nga dito! Nay, bakit po? May problema ba? Ikaw talagang babae ka? Ano bang pinagagagawa mo at hindi mo nagawang takpan ng maayos sa mga pagkain? Tingnan mo! Natangayan na tayo ng ulam ng pusa ng kapitbahay. Akala mo ba mura lang ang bilihin ngayon, ha? Porkit hindi ka nagbabudget, mag-aaksaya ka na ng pagkain. Nay, pasensya na po. Hinatid ko kasi si Casey sa eskwelahan. Pagdating ko, naglaban ako ng mga damit natin. Hindi ko na nasilip ang kusina dahil nakita ko naman po kayong kumakain kanina. Aba, balak mo pa yatang isisi sa akin ang nangyari. Napakawalang kwenta mo talagang manugang, Jenna! Makakarating sa asawa mo ang kawalang galang mo sa akin, makikita mo! Wow, ang ganda naman po nitong manika, Lola Tessie. Salamat po sa bigay niyo ni Daddy sa akin, ha. Lalo ko po talaga siyang namimiss. Espesyal ka sa amin ng daddy mo, Casey. At kapag very good ka sa school, lagi kang may regalo sa amin, okay? Yehey! Salamat po ulit, Lola. Very good talaga ako sa school kasi lagi po akong tinuturuan ni Mami na mag-aral ng lessons paggabi. Naku, yun lang naman na magagawa ng mami mo para sa'yo. Kasi wala siyang trabaho. Wala siyang sweldo, kaya wala siyang maibibigay sa'yo. Hayaan mo, malay mo, makahanap ka pa ng ibang mami. Yung madaming pera, para madaming laruan ang maibibigay sa'yo. Okay lang po sa akin ng Mami ko. Mami ko po siya eh. Isa lang po ang mami natin, Lola. Parang si Daddy ko po. Ikaw lang po ang mami niya. Nay, alam ko po na ayaw niyo sa akin. Pero sana wag naman pong sinasabi sa anak ko na pwede akong palitan porque wala akong trabaho at sariling pera. Ay nako, Jenna! Bakit ba kasi nandito ka at nakikinig? Nakita mong nag-uusap kami maglola rito eh. At saka bahay ko to, kaya sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Oh, tagay pa! Tagay pa! Happy birthday sa akin! Anton, tama na nga yan. Lasing na lasing ka na eh. Ha? Pumasok ka na sa kwarto at matulog ka na. Ay naku, Ligaya. Ikaw matulog na. Mag-aayos pa kami ni Cesar na makalat dito. Di ba, paring Cesar? Birthday mo ngayon, paring Anton. Siyempre, hindi kita hayaan mapagod. Kaya sige na, ako na magliligpit dito. Nag-uwian naman na mga kainuman natin. Ako na bahala rito. Ay naku, Oo, paring. diba? Narinig mo si Cesar? Sige na. Sige na, Anton. Matulog ka na, ha? Halika, hatid na kita sa kwarto mo. Dali. Sige na nga.
Ewan ba't parang ako lang yata ang nalalasing ha. Nahihilo na ako eh. Pupunta na ako sa kwarto. Sige na. Sige na. Matulog na kasi at wag nang magingay. Makapagligpit na nga para makatulog na nga rin. Hi, Cesar. Matutulog ka na rin ba? Ligaya? Anong ginagawa mo rito? Akala ko matutulog ka na rin. Ay, hindi pa ako inaantok eh. Ay, grabe talaga si Ligaya. Nakaluwa na halos sa mga dibdib sa suot niyang damit. Kanina pa ako gigil na gigil sa kanya dahil pakiramdam ko. Kanina pa siya nagpapapansin sa akin. At ang suot niyang shorts, sobrang ikli. Kita-kita mapuputi niyang legs. Cesar, isamahan mo kaya akong mag-exercise. Alam mo, trip na trip kita eh. Halika na, paliligayahin kita tulad ng pangalan kong Ligaya. Hello, Cesar, anak. Oh, Nay! Kumusta po kayo riyan? Kumusta po maging ako? Nay, hayaan mo Pag nakabili na ako ng sarili ko cellphone, mapapadalas ang tawag ko sa inyo. Ay nako anak, okay lang kami dito. Huwag mo kaming alalahanin. Ay ikaw, kumusta ka na? Okay naman ako, Nay. Pag nag-overtime kami, dadagdagan ko ang padala ko. Bigyan mo rin ng panggastos niya si Jenna. Baka may gustong bilhin ng asawa ko para sa sarili niya at alam mo na. Ay nako, kahit hindi mo sabihin, kusang nanghihingi sa akin ng pera yang si Jenna. Ewan ko ba kung saan ginagamit? Di bali sana kung para sa apo kong si Casey. Naku, ang anak mo napakahusay sa school. Nakakatuwa naman ang good news na yan, Nay. Matalino talaga ang anak ko, Nay. Kaso si Jenna nandyan ba? Pwede po ba siya makausap? Si Jenna? Ay nako, wala dito. Baka nakikipagkwentuhan na naman sa kapitbahay. Naku, alam mo naman niya asawa mo. Eto nga't lagi pa rin akong sinasagot. Inuunawa ko na nga lang dahil asawa mo siya. Nay, hayaan niyo na po. Pagsasabihan ko si Jenna. O siya, sige, Nay. Tatawag na lang ako ulit. Miss ko na po kayo dyan. Oh, sige anak, mag-iingat ka lagi ha. Huwag kang mag-alala sa amin ng apo ko. Nay, sino po yung kausap niyo sa cellphone? Si Cesar po ba yon? Bakit hindi niyo man lang po ako tinawag para makausap ang asawa ko? Wala ka naman dito kanina. Nakitawag lang ang asawa mo doon at wala pa siyang cellphone. Isa pa, hindi ka niya hinahanap kaya huwag ka nang mag-inarte dyan. Nandito na po si Daddy! Hi, Daddy! I miss you! Tagal niyo po bago umuwi! Casey, naku! Miss na kita! May pasalubong ako sa'yo Mamaya ako ibibigay sa loob ng bahay, okay? Cesar, naku, dumating ka na pala. Akala ko nagbibiro lang ang apo ko. Naku, may kasama ka nga pala. Nanay, Tessie, pasensya na po at makikituloy muna ako dito sa inyo Sana ay welcome po ako. Ito nga po pala yung mga pampaganda na ipangako ko sa inyo dati. Ay, syempre, welcome na welcome ka rito, Ligaya. Nag-awala ka pa talaga, Salamat sa mga to. Ito palang sikreto mo kaya mukha kang bata at dalagan-dalaga. Nay, dalaga pa naman talaga tong si Ligaya. At teka, bakit dito tayo nag-uusap? Pasok na tayo sa loob ng bahay. Oh, sige. Okay, halika. Sumama ka sa akin. Ibibigay ko sa yung pasalubong na ako mismo ang pumili para sa'yo. Cesar! Umuwi ka pala! Hindi ko alam na uuwi ka ngayon. Hindi mo naman kasi inalam, Jenna. Saan ka ba galing at ang dungis mo naman tingnan? Inutusan ako ni nanay na kunin ang mga uling sa kabilang kanto. Ang dami nga niyang in-order. Nasira yung lalagyan kaya nadumihan ako at... Cesar, saan mo ba nilagay yung damit na binili ko para kay Nanay Tessie? Ay, sorry. Kausap mo pala si Jenna. Hi! Sige, papasok muna ako sa loob. Sino ba yun? Yung pinsan ba yun ni Anton? Bakit siya nandito? Kasama mo ba silang umuwi? Oo, kasama ko si Ligaya. Dito muna siya sa akin makikituloy bago bumalik na Maynila. Bakit dito siya makikituloy? Bakit naman hindi?
Huwag kang malisyosa, Jenna. At huwag ka rin madamot. Tama pala sinasabi ni nanay. Talagang napakahirap mo ng pakisamahan. Cesar, bakit naman naalis ka na agad? Akala ko ba yung kaibigan mo lang na si Ligaya ang luluwas ng Maynila? Kasama na nga ako luluwas ni Ligaya. Nandun na rin kasi si Anton. Sabay-sabay na kaming babalik sa Davao. Ano ka ba naman, Jenna? Paulit-ulit na lang ba tayo? Kaya madalas naiinis si nanay dahil sa attitude mong yan. Nagtatanong lang naman ako, masama ba? Ay, Jenna. Isipin mo na lang na kailangan ko kumita ng pera para sa atin. Saka ano pa bang nirereklamo mo? Hindi ba humingi ka rin naman ng pera kay nanay? Hayaan mo, next time. Sasabihin ko na dagdagan ang ibinibigay sa'yo. Ano? Humihingi ako ng pera? Aba, Cesar, kahit 5 duling, wala ko nahahawakan sa sweldo mo. Hindi ako binibigyan ng nanay mo kung hindi pa ako mag-sideline sa pagtitinda dyan sa tabi-tabi. Hindi ako magkakapera. Ni hindi ko mabili ang bagay na gusto ng anak mo sa school pag nagpabili siya. Ano? Pero sabi ni nanay ay... Ewan ko kung sino ang paniniwalaan ko sa inyo. Bakit naman sasabihin ni nanay na binibigyan kanya ng pera kung hindi naman? Magsisinungaling ba siya sa akin? At sino magsisinungaling sa'yo? Ako? Cesar naman! Sige na. Basta, pagpasensya mo na lang si nanay. Sundin mo na lang siya para hindi na kayo nag-aaway. Para magkasundo na kayo. Ewan ko, Cesar. Kahit anong gawin kong kabutihan sa nanay mo, hindi niya yata talaga ako magugustuhan. Mainit lagi ang ulo niya sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Pero sige, para sa'yo at sa anak natin magtitiis ako. Gagawin ko makakaya ko para hindi ako sumuko. Pasok na po ako sa classroom. See you later. Bye, Casey. Galingan mo ha. Susunduin na lang kita mamaya. I love you, anak. Okay po, Mami. I love you too. Bye! Ang laki na talaga ng anak ko. Ay, teka. Makauwi na nga. Jenna! Tama ba ako? Ikaw ba si Jenna? Johnny, ikaw ba yan? Tagal na panahon na nung huli tayo nagkita. Buti natatandaan mo pa ako. Mukhang asensado ka na. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa abroad. Oo, dati. Ngayon, dito na lang ako sa malapit. Kausap ng principal ng school ang boss ko, si Attorney Garcia. Magaling na abogado yun. Si Attorney Garcia. Sikat na sikat nga siya ngayon dahil sa mga kasong hawak niya. Ikaw, hindi ka ba nagtuloy ng abogasya? Hindi. Okay na muna ako sa pagiging accountant. Ikaw, Jenna. Kumusta ka na? Kumusta na kayo ni Cesar? Okay lang kami. Yung anak namin, si Casey, grade 1 na siya. Siya nga yung hinahatid at sinusundo ko dito. Ganun ba? Teka. Parang kilala ko yung nasa gate ng eskwelahan, Si Nanay Tessie ba yun? Anong ginagawa niya rito? Sinusundan ba niya ako? Jenna, mukhang madadalas kami dito sa lugar nyo. Meron ka bang cellphone number? Para naman kung may bakante kang oras, magkape naman tayo. Ko, Johnny, mauna na ako sa iyo, ha? Marami pa kasi akong trabaho sa bahay. O siya, sige, maiwan na kita. Teka, Jenna, sandali lang! Ay, ang bilis na maglakad palayo. O Jenna, tanghali ka na naman nakabalik ng bahay. Talaga bang nahuhuling lumabas ng classroom ang apo ko? O may iba ka pang ginagawa kaya late ka nakakasundo? Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo? Naglilinis kami mga nanay ng classroom pagkatapos ng klase ng mga bata. Pwede po kayo magtanong sa teacher ni Casey. Nako, ang sabihin mo, kasama mo na naman yung lalaki sa eskwelahan. Ano lang ang pangalan nun? Si Johnny. Aba, maniligaw mo pala yun nung araw. Kaya pala iba ang ngiti mo. Ay, paalala ko lang ha, Jenna. May asawa ka na ha. Kaya huwag kang nakikipagharutan sa ibang lalaki. Nay, ano po bang sinasabi nyo? Ginagawa niyo po ba ako ng issue para magalit lalo sa akin si Cesar? Kailan niyo po ba ako titigilan sa paninira niyo? Aba, at napakalakas ang loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Makakarating ito kay Cesar.
Tingnan natin kung anong sasabihin niya pag nalaman ng mga pinaggagawa mo. Nay, wala po akong ginagawang masama. Hindi ako gumagawa ng kahit anong bagay na ikakagalit ni Cesar. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Nako, sinabi ko na sa'yo, Jenna, ha? Bahay ko to. Sasabihin ko at gagawin ko ang lahat ng gusto ko. At hindi mo ako mapipigilan. Kaya humanda ka na. Humanda ka! Sobra na siya. Nagtitiis na lang talaga ako sa ugali ng manugang ko. Ay naku, Nanay Tessie, huwag ka nang umiyak. Hindi mo naman kailangang pagtiisan ng manugang mo. Ay naku, ayoko na talaga magtiis. Kung sana ikaw na lang ang naging asawa ng anak ko, baka naging mas maganda pa ang bawat araw ko. Pwedeng-pwede naman, Nanay Tessie. Tutulungan kita tungkol kay Jenna kung paano mo siya mapapatalsik sa buhay niyong mag-iina. Tapos, ako naman ang bahala kay Cesar dito, kaya huwag ka mag-alala, okay? Oh, sige, Ligaya. Hihintayin ko ang magandang ideya mo, ha? Ay, salamat sa Diyos at nakilala ka namin ng anak ko. O sige na, Nanay Tessie. Ay, nandito na si Cesar. Ako nang bahala magsabi sa kanya ng mga ginagawang kabalustugan ni Jenna. Tatawagan ka na lang namin agad, ha? O sige, Ligaya. Salamat, ha? Ligaya? Sino ba ang kausap mo? Si Nanay Tessie ba? O anong balita? Ay, naku, Cesar. Umiiyak ang nanay mo. Sabi niya yung asawa mong si Jenna, nanlalalaki na nga sa kanyang pagalit. Ay, naku. Anong sabi mo? Si Jenna may lalaki? Kapal ng mukha niya. Tumawag ka nga sa bahay ngayon din. Tumawag ka! Ay, salamat naman, Jen, at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Pero teka, diyan ka na lang sa labas ng bahay, ha? Huwag ka nang pumasok at ako na lang ang kukuha ng mga gamit mo. Nay, ano po bang sinasabi niyo? Ano na naman po bang problema niyo sa akin? Alam mo ba kung sino ang problema sa bahay na to? Ikaw yon. Kaya nga bago pa ako ma-high blood sa'yo, pinapalayas na kita. Na, heto ang mga gamit mo! Ayan ang mga basura mo! Umalis ka na! Nay, sandali lang ang mga gamit ko. Diyos ko, alam po ba ni Cesar to? Nay, sandali! Oo, alam niya. Tumawag siya at siya ang may idea nito. Lumayas ka na raw dahil hindi niya nagustuhan ng pandalalaki mo. Pero wala akong lalaki, Nay. Sumpaman sa Diyos. Huwag niyo naman gawin to, Nay. Gusto ko munang makausap ang asawa ko. Ayaw ka na niya makita. Ayaw na ng anak ko. Galit na galit sa'yo si Cesar. Kaya lumayas ka na, ha? Iiwan mo ang apo ko sa akin at umalis ka na ngayon din. Nay, nakisama ako sa inyo ng maayos. Lahat ng gawaing bahay ginagawa ko para sa inyo, pero ganito pa rin ang igaganti niyo sa akin. Lagi niyo na lang akong sinisiraan sa asawa ko. Sige, aalis ako. Pero isasama ko ang anak ko. Hindi ako aalis nang hindi kasama ang anak ko. Casey, halika dito! Hoy, ikaw lang aalis, Jenna. Hindi ang apo ko. Ako ang nanay ni Casey at isasama ko siya sa pag-alis ko sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang magagawa para pigilan ako! Mami, bakit po madami tayong dalang gamit? Aalis po ba tayo? Oo, anak. Pupunta muna tayo sa ibang lugar. Mabuti nga't walang pasok sa mga susunod na araw dahil weekend eh. Pero huwag kang mag-alala, Casey. Kasama mo naman ako. Tayong dalawa lang po ba, Mami? Paano po si Lola Tessie? Wala na po siyang kasama sa bahay. Okay lang ang lola mo. Huwag mo na siyang alalahanin. Halika, aalis na muna tayo. Sige po, Mami. Saan po tayo pupunta? Hindi ko rin alam kung saan. Hindi ko inaasahan na magagawa ni Cesar na palayasin ako. Pinapaalis niya ako nang hindi man lang niya naririnig ang mga paliwanag ko. Nalaso na talaga ng nanay niya ang utak niya. Jenna! Sandali lang. Kanina pa kita tinatawag. Baka ako hindi mo lang ako naririnig.
Johnny, ikaw pala. Pasensya ka na ha. Kasama ko ang anak ko, si Casey. Sige, nagmamadali kasi kami. Paano ko ba sasabihin kay Johnny na dahil sa kanya naging masama ako sa mata ng biyanan ko at asawa ko? Ang dami mo kasing dala-dala, Jenna. Saan ba kayo mag-ina pupunta? Pwede ko naman kayo ihatid dahil may dala akong sasakyan. Mami, si Lala Tessie po. Nakita ko sa may gate. Sinusundo po yata niya tayo. Kasama po niya si Kapitan Jose. Nakita ko po sila. Si Nanay Tessie nandyan at si Kapitan Jose. Diyos ko, sigurado akong balak niya akong pigilan na isama si Casey. Gusto niyang maiwan ang anak ko sa puder nila ni Cesar at hindi ko yun mapapayagan. Johnny, nakakahiyaman sa'yo pero pwede mo ba kaming ihatid ni Casey? Mamaya ko nasasabihin kung saan. Sana ngayon na agad. Sige, walang problema. Akin na ang mga gamit mo. Dito tayo, sumama kayo sa akin. Hello, Nay. Kanina ko pa po hinihintay ang tawag mo. Ano nangyari? Nasaan ang anak ko? Iniwan ba ni Jenna si Casey? Ay nako, ang kapal talaga ng mukha ng Jenna na yan. Atat na atat lumaya sa tinangay pangapo ko. Ano po? Bakit ka naman pumayag, Nay? Bakit idadamay pa niya ang anak ko sa panlalalaki niya? Sumusobra na yan si Jenna. Kinuha ni Jenna ba ang gamit niya dito sa bahay? Akala ko aalis siya mag-isa. Yun pala, nauna siyang pumunta sa eskwelahan at sinundo ang apo ko. Kasama ko si Kapitan Jose kanina at kitang-kita namin, Cesar. Isinakay ni Jenna ang anak mo sa sasakyan ng kalaguyo niya. Hindi ko mapapatawad si Jenna. Pabawiin ko ang anak ko sa kanya. At may ideya na si Ligaya kung paano natin gagawin yun. Ay, meron na kami maganda na ideya. Napakasama talaga ng babaeng yun. Tama ang hinala ko. At tama lang din na naghiwalay na kayong dalawa. Halika, pumasok kayo. Johnny, nakakahiya naman sa'yo. Sigurado ka bang pwede muna kaming makituloy ni Casey dito? Wala talaga kasi akong ideya kung saan kami makikituloy. Huwag kayo mag-alala. Wala pa nakatira dito. Kaalis lang na sekretarya ni Atty. Garcia kahapon kaya pwede kayo dito. Sasabihin ko rin kayo, Atty. mamaya at sure na papayag naman yun. Salamat talaga, Johnny, at tinulungan mo kaming mag-ina. Salamat din kasi nakinig ka sa mga problema at hinaing ko habang nasa biyahe tayo. Ay, pasensya na kung ako pa naging dahilan ng galit sa'yo ng asawa mo. Pero wala kang dapat alalahanin. Dahil sa mata ng Diyos at sa batas, wala naman tayong masamang ginagawa. Hindi nga ako makapaniwala na hinayaan ni Cesar na manipulahin ng biyanan mo ang buhay ninyong dalawa. Ako lang yata ang babaeng pumapayag ng ganito. Mahal ko kasi ang asawa ko eh. Ewan ko ba't hindi ako sinwerte sa biyanan. Ay, swertihan lang din talaga yan. Buti na lang ako. Wala pang sabit. Wala pang biyanan. Johnny, salamat sa pagsama sa akin dito sa bus terminal ha. Kailangan ko lang talaga kasing makausap si Anton, yung kaibigan ng asawa ko. Gusto ko sanang matulungan niya kami ni Cesar na magkaunawaan. Okay lang naman sa akin, Jenna. Walang problema. Pero sigurado ka ba may kita mo rito yung kaibigan ni Cesar? Oo, katapusan ngayon. Umuwi lagi si Anton sa pamilya niya dito sa probinsya. Nabanggit ni Cesar yan dati nung hindi pa siya nagtatrabaho sa Davao. Ay teka, si Anton na yon. Nakita ko na siyang pababa ng bus. Sandali at pupuntahan ko siya. Anton! Sandali lang, Anton! Jenna! Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba sa akin? Anton, pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? May itatanong lang ako sa'yo, pakiusap. Naku, Jenna, pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako. Nandiyan ang asawa ko at anak ko. Baka pag nakita ka ng mga yun, baka ano pa ang akalain tungkol sa atin? Kung ganun, Anton, ibigay mo na lang sa akin ang number ni Cesar. Gusto ko lang na magkausap kaming mag-asawa. May asawa at anak ka rin, Anton, tulad ko. Siguradong ayaw mong masira ang pamilya nyo, di ba? Sige. Ibibigay ko sa yung number niya. Pero
Yun lang ang may tutulong ko sa'yo, Jenna, ha? Hindi naman ako pinakikinggan ni Cesar sa mga sinasabi at ipinapayo ko sa kanya, eh. Ayokong magkainisan kami ulit. Sige, ako nang bahala. Salamat, Anton, ha. Pasensya ka na sa abala. Hello? Hello, Cesar? Hello? Phone nga ito ni Cesar. Sino ka ba? Ikaw ang sino ka ba? Ako to, si Jenna. Ibigay mo sa asawa kong cellphone niya at gusto ko siya makausap. Jenna? Wow! Ang kapal na mukha mong babae ka, ha? At talagang may lakas ka pa ng loob na tumawag dito pagkatapos ng mga ginawa mong kakapihan at... Ako na to, si Cesar. Nasaan si Casey? Saan mo itinago ang anak ko? Ibalik mo na siya kay nanay at huwag mo siya isama sa bahay ng lalaki mo. Cesar, ano ka ba naman? Naniniwala ka sa nanay mo? Parang hindi mo naman ako kilala. Wala akong iba. Ikaw lang ang tanging lalaki sa buhay ko. Alam mo yan. Pakiusap, magkita tayo. Mag-usap tayo. Sinungaling ka! Pagkatapos ng lahat to, ito ba yung gaganti mo sa akin? Wala kang kwenta, Jenna. Oo, wala akong kwenta para sa inyo ng nanay mo. Pero sana naisip mo simula nang naging mag-asawa tayo. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para mahalin mo ako at magustuhan ako ng nanay mo. Lahat ng patakaran mo sinunod ko kahit para lang naman akong tau-tauhan at hindi asawa mo. Tama na, Jenna! Wala akong panahon makinig sa'yo! Tinanggap ko lahat ng kalupitan ng nanay mo. Nagtiis ako dahil mahal kita at ang anak natin. Tapos paghihinalaan mo pa ako. Papawiin ko ang anak ko, Jenna! Papawiin ko si Casey kaya umanda ka! Jenna, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Babalik ka sa bahay ng biyanan mo? Wala ako sa posisyon na sabihin ito pero sa kwento mo sa akin ng mga ginagawa niya sa'yo, parang hindi naman siya magbabago pagkalipas ng ilang araw lang. Alam ko naman yon, pero nung tumawag ang biyanan ko kagabi at humihingi ng paumanhin, parang gusto kong bigyan ulit ng chance ang pamilya namin. Oo, hindi siya ang tipo na hihingi ng pasensya lalo sa akin, pero nung sinabi niyang gusto niyang makipag-ayos, gusto ko nang subukan. Sige. Kung saan ka magiging masaya, hindi kita pipigilan, Jenna. Basta alam mo, narito lang ako pag kailangan mo ko. Salamat, Johnny. Naabala ka pa naming mag-ina. Ito na yung cellphone na ipinahiram mo sa akin para matawagan ko si Cesar. Kabisado ko ng number mo. Salamat ulit. Ay, sa'yo na lang ang cellphone na yan para may nagagamit ka. Casey, apo ko. Miss na miss na kita. Salamat naman at bumalik na kayo rito ng mami mo. Teka, nagugutom ka na ba, ha? Halika, kumain na kayo at nagluto ako. Lola Tessie, miss din po kita, pati po ang house natin. O, Jenna, huwag kang mahiya. Pumasok ka na dito sa bahay. Matutuwa si Cesar nito. Uuwi siya bukas at magkakasama na tayo ulit. Salamat po, Nay. Tutulungan ko na po kayong maghanda ng pagkain. Hindi na. Ayan naman na, nakahain na eh. Plato na lang ang kukunin ko. Umupo na kayo mag-ina nang makakain na tayo. Sandali lang, ha? O, eto na. Kumain na tayo. Pati itong dala niyong pagkain ay kainin na rin natin. Ikaw ba ang nagluto nito, Jenna? Opo, Nay. Kumain na po tayo. Jenna, kumain kang mabuti. Nay, kain na din po kayo. Oo. Naku, ang sarap nitong pagkain na dala mo, Jenna. Kaya lang... Nay, ano nangyayari sa inyo, Nay? Jenna, masama ka talaga. May lason ng pagkain na to. May lason. Gusto mo akong patayin? Lason, Nay! Walang lason yan! Hindi ko yan magagawa sa'yo, Nay! Ano nangyayari sa inyo? Hindi mo ba kayo makahinga? Lola, ano pong nangyayari sa inyo, Lola? Nay, tulong! Tulungan niyo kami! Ano nangyayari sa akin? Bakit parang inaantok ako? Hindi ko mapigilan ang sarili ko at parang kusang pumipikit ang mga mata ko.
Pamilyar sa akin ang lugar na to. Nasa ospital ba ako? Bakit nakatali ang mga kamay at paa ko? Bakit ang ganito suot ko? Straight jacket. Tulong! May tao ba dyan? Tulong! Bakit ako nakatali? Sa wakas, Jenna. Nagising ka na. Cesar! Buti nandyan ka. Pakiusap, pakawalan mo ako rito. Hindi, Jenna. Dito ka lang para magamot ka nila. Magamot? Teka, anong sinasabi mo, Cesar? Anong magamot? Wala akong sakit. Akala mo lang wala, Jenna. Pero meron. May sakit ka sa pag-iisip. Yun ang dahilan kung bakit naisip mong lasunin si nanay. At dahil baliw ka na, ako na mag-aalaga kay Casey. Hindi mo na siya malalapitan kahit kailan. Ano? Wala akong sakit at lalong hindi ako nababaliw. Hindi ko nilaso ng nanay mo at hindi ako papayag na paglayuin mo kami ng anak ko. May mga test na ginawa sa'yo, Jenna. At ang mga resulta nun ang magpapatunay na baliw ka na. Sapat ng dahilan yun para hindi na tayo magkita. Pati si Casey. Hindi mo na rin dapat nakita. Habang buhay ka rin dyan. Napakasama mo, Cesar. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Palabasin niyo ako rito. Hindi ako baliw. Hindi! Diyos ko. Kailangan ko makalabas dito. Kailangan ko ng tulong. Si Johnny. Kailangan ko makausap si Johnny. Siya na lang ang pwedeng tumulong sa akin. Johnny, salamat at dumating ka. Mabuti at tinulungan ako ng nurse para makontak ka. Kung magtatagal pa ako sa lugar na to, baka nga tuluyan na akong mabaliw. Paano mo nga pala sila nakumbinsi na palabasin ako sa klinik na to? Mukhang kakilala ni Cesar ang nagkulong sa akin dito. Hiningi ko ang tulong ni Atty. Garcia. Sabi ko nga sa'yo, marami siyang koneksyon at binigyan na niya ako ng instruction kung paano ka namin matutulungan. Nakahingi rin ako ng kopya ng mga resulta ng test na ginawa raw sa'yo kaya sinasabi nila na baliw ka. Siguradong peke ang resulta ng tests na yon. Nalaman ko rin na balak kang sampahan ng kaso ng asawa mo at ng biyanan mo. Hindi pa nga ako sigurado sa mga ikakaso nila sa'yo pero alamin ko yun. Wala akong ginagawang masama sa kanila, Johnny. Anong gagawin ko? Ayoko makulong, lalong ayoko mahiwalay sa akin si Casey. Diyos ko, ano ko? Jenna, huwag ka mag-alala. Sinabi ko na kay Atty. Garcia ang problema mo. Una pa lang kasi ay duda na ako sa kabaitan pinakita sa'yo ng biyanan mo. Sabi ko nga, hindi maaaring overnight ay magbago ang isip ng tao. At pumayag si Atty. Garcia na tulungan ka. Nakikipagkita tayo sa kanya ngayon. Sige, Johnny. Puntahan natin si Atty. Garcia. Kung mapapatunayan natin na nagsisinungaling ang asawa mo at ang biyanan mo sa ibinibintang sa'yo, tutulungan ka rin namin na maghain ng reklamo. Mabuti naman at nailayo na ang apo ko sa baliw niyang ina. Maganda rin talaga ang ideya mong yun, no? Pero, teka, sigurado ka bang okay dun sa klinik ng mga baliw? Hindi ba makakaalis si Jenna dun? Relax ka lang, Nanay Tessie. Yung kakilala ko nang bahala dun. Kayang-kaya niyang pikein ang resulta ng mga test ni Jenna at gawing baliw talaga siya. Paano ka naman makakasiguro na hindi tayo ilalaglag ng kakilala mo? Basta, hindi niya tayo ipapahamak. Ang mahalaga naman, buo na ang pamilya mo. Nakuha mo na ang apo mo. At nandito na rin ako. Ang bago mong manugang. Oo, Ligaya. Mas okay sa akin na ikaw maging manugang ko kaysa kay Jenna na yun. Halika, kumain na tayo. Sige, Nay, kumain na po tayo. Basta siguraduhin yung wala itong pampatulog, ha? Tulad ng inilagay mo sa pagkain ni Jenna. Kaya siya nakatulog ng mahimbing. Nako, matalino ka naman, Ligaya. Ang mga nabibiktima lang ng mga ganung pakulo ay yung mga katulad lang ni Jenna. Hindi kasi nag-iisip ng maayos. Ikaw pala si Jenna. Naikwento na sa akin ni Johnny ang problema mo.
Hayaan mo, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po, Attorney Garcia. Sana nga matapos ng lahat ng problema para makasama ko na uulit ang anak ko. Attorney, narito na po ang ilang ebidensya na nakuha natin para malinis ang pangalan ni Jenna. Ay, sige. At pag-aaralan ko ito mabuti. Kung mapapatunayan natin na mali at gawa-gawa lang ang mga binintang nila sa'yo, may kalalagyan sila. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Sa ngayon, Jenna, sasamahan kita na ipaulit ang mga test na ginawa sa'yo para masiguro natin na hindi lamang yun gawa-gawa ng kung sino-sino. Dahil kung mapapatunayan natin na hindi yun tama, mananagot sila. Pasensya ka na, Johnny, ha? Niyaya pa kitang dumaan sa harapan ng bahay ng biyanan ko. Magbabakas sakali lang ako na makita ko si Casey. Huwag kang mag-alala, sandali lang naman. Sige, Jenna. Pero huwag mong kalilimutan na isinuplong ka nila kaya hanggat hindi mo napapatunayan ang sarili mo, hindi ka pwedeng lumapit kay Casey. Oo, alam ko naman. Ay, Johnny, teka. Ihinto mong sasakyan. Nakita ko ng anak ko. Ayun siya, oh. Pero anong ginagawa niya sa gitna ng init? Umiiyak yata siya. Eh, sandali at pupuntahan ko. Casey, anak! Umiiyak ka ba? Bakit nandito ka't nakabilad sa arawan? Wala ka ring suot na tsinelas. Mami, wala po si Lola. Nung natapon ko yung tubig sa jar, pinagalitan po ako ni Aling Ligaya. Pinarusaan niya ako. Pinalo niya po ako at pinadipa ako dito, Mami. Ano? Bakit ginawa sa'yo ito ni Ligaya? Sino ba siya? Saan ang Ligaya na yon? Siya lang ba ang kasama mo dito, ha, Casey? Si Daddy rin po, nandito po siya. Ano? Nandito si Cesar? Napakawalang iya talaga nila para gawin yan sa'yo. Sandali, anak. Dito ka sa walang araw at haharapin ko silang dalawa. Oh my God, Cesar! Sige, halikan mo pa ako dyan. Nakakakiliti naman. Bago mo talaga, Ligaya. Ito nga ako. Maliligayain talaga kita. Bang-bang mo. Ano ba yan, Jenna? Walang iya kayo! Pinapahirapan yung anak ko sa labas tapos kayo! Nagpapakasaya kayo dito! Wala kayong kasing sama! Ikaw ang may kalaguyo, Cesar! Hindi ako! Sama mo! Kayo ng nanay mo isa ka paligaya! Ang sama-sama niya! Jenna! Anong ginagawa mo dito? Paano ka Huwag ka na magsalita, Cesar! Diyos nang bahala sa inyo! Sa korte na lang tayo magkita! Sa korte na lang! Sa mga hawak nating ebidensya, maaari na tayong maghain ng formal na reklamo. Buo na ba ang isip at kalooban mo na kasuhan ng asawa mo, ang karelasyon niya, at ang biyanan mo, Jenna? Opo, attorney. Yung niloko ko ng asawa ko, ng babae siya, at pumayag pa sa plano ng nanay niya na palabasing baliw ako para mawala ako sa landas nila. Kaya ko pa yung tiisin. Pero ang makita kong binibilad nila sa araw ang anak ko, yun ang hindi ko po kaya. Kaya pakiusap, tulungan niyo ako, attorney. Gagawin natin ang lahat para managot ang mga taong yon. Patong-patong na mga kasong isinampa natin laban sa asawa mo at sa binan mo. At doon na rin sa kabit ng asawa mo. Sisiguruhin kong magbabayad sila sa lahat ng mga maling ginawa nila sa'yo, Jenna. Huwag kang mag-alala, Jenna. Nandito lang kami para sa'yo. Magiging maayos din ang kalagayan ninyo ni Casey. Sana nga, Johnny. Salamat sa inyo ni Attorney Garcia. Mabuti na lang at may malapit na palengke dito sa apartment. Makapasok na nga sa loob at makapagluto.
Nasaan na ba ang susi ko? Teka. Jenna! Sabi na nga ba't malalaman ko rin kung saan kayo nakatira na anak natin kapag sinundan ko kayo? Cesar, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Wala ka na ba talagang kahihiyan sa katawan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Nandito ako, Jenna, para humingi ng tawad. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Uwi ka na. Magsimula tayo ulit. Iurong mo na ang kaso. Hayaan mo ba naman kami makulong ni nanay? Ano ka ba naman? Sana naisip niyo yan bago niyo ginawa mga kahayupan niyo sa akin. Bakit hindi ko kayo hahayaang makulong ng nanay mo? Kung hindi pa lumabas ang totoo, ako ang pilit na ginagawa niyo ng kwento. Ayoko na, Cesar. Umalis ka na rito. Ba? Ang lakas na loob mong sabihin sa akin yan. Sino ba yung pinagmamalaki mo, ha? Sige, Jenna! Total matigas talaga ang ulo mo. Bahala ka! Gawin mo ang gusto mo. Ayoko na rin naman sa mga babaeng katulad mo. Oo! Gagawin ko talaga ang gusto ko. At gagawin ko lahat para maprotektahan ang anak ko laban sa mga walang kwentang taong katulad nyo. Umalis ka na! Jenna, bakit malungkot ka yata? May problema ka ba? Okay lang ako, Johnny. Ngayong tumatakbo na ang kaso, wala akong pagsisisihan anuman ang kalabasan. Hanggang sa huli, wala na talagang pagbabago si Cesar at ang nanay niya. Pati si Ligaya. Ganun na nga ang sitwasyon nila. Gusto pa rin nila akong dikdikin. Ay, sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang intindihin ang kahit na ano masasamang bagay na sinasabi nila. Sasakit lang talaga ang ulo mo. Isipin mo na lang, ang bagong buhay na naghihintay sa inyo mag-ina. Sobrang pagpapasalamat ko sa inyo ni Attorney Garcia, Johnny. At tama ka, dapat buo ang pasya ko na magbagong buhay. Pag ayos na ang lahat, naisip kong umalis na sa lugar na ito. Lalayo kami ni Casey at gagawa ng sarili naming buhay. Palalakihin ko siya ng maayos. Yan ang tamang dapat mong gawin, Jenna. At alam kong makakabangon ka. Alam ko.